next week po na mangyayaring impeachment, isang araw lang compared dun sa normal na 3 times a day. Kasi nga po may mangyayari na SONA ang Pangulong Marcos Jr. and other things na kailangan din nilang gawin. Sa tingin niyo po ba makaka-apekto po yung schedule na ganyan dun sa momentum na meron na yung impeachment ngayon? Paano po kaya? Well, sa next week naman siguro hindi na masyado magkakaroon ng anong tawag dito, ng delay. Depende rin naman yan sa mga witnesses na kailangan i-present. Pero tingnan ninyong lahat ito, lahat ng Article 1, 2, 3, 4, lahat yan betrayal of public trust. Lahat yan culpable violation of the Constitution. Kung titingnan ninyo, iisa ang tinutukoy ng Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. Culpable violation of the Constitution. Laging andun yun So, in other words, kung titingnan ninyo, ano-ano ba mga ebidensyang ito? Bakit ba hinati-hati pa ito para hatiin pa yung mga articles? Bakit hindi na lamang isang article ang pag-usapan nila? Alin ba dyan para pagsamasamahin nila yung mga ebidensya na maaari na magamit? Yung nga po, no? I mean, well, ito na ho yan ngayon So, ito na ho ang sitwasyon natin. So, anyway, to abbreviate the proceedings, Madam Chair, Okay, Mr. Chair, you may proceed. You are Attorney, recognized. Okay. Ito, sorry po, pwede ho kayong sumagot, pwede rin po hindi. Kayo po, Okay. Article 4, yan ho bang napanood nating lahat na nanglilisik ng mga mata, pagmumura po at pagbabanta, alam niyo na yun, no? Ginawa ng Vice President. Yan ho ba ay culpable violation of the Constitution and constitute high crimes para siya matanggal sa pagka-Vice Presidente? Well, sa akin, with due respect sa mga defense panel at saka sa prosecution, hindi naman ako eksperto sa ganyan. Pero sa nakikita ko, parang hindi high crime siya na may tuturing. Hindi pa high crime siya, kundi talagang yan ay criminal case cognizable by the regular trial courts. Na po pwedeng papanagutin siya sa regular offense or felony. Tinasabi nga nila nun, what is the difference between felony and offense? Ganun, So maaaring ipapasok lamang yan sa revised penal code. Kaya dapat inuna na nila itong mga mas matitindi. Itong graft and corruption, itong tinatawag na unexplained wealth. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng prosecution. At dito sila, talagang yung panahon nila, igugulin nila rito. Kung gugugulin mo lamang yan tungkol doon sa mga pagbabanta na yun, na alam na yan ng taong bayan. Alam na yan ng kahit sino. Opo. Yung nakita na yan ng taong bayan. Ang hindi nakikita ng taong bayan, ano ba yung 61.5 million Billion. sabi nila na billion na misappropriated Iyon ang hinihintay natin hindi natin alam yung ano nangyari yun. Opo. Ano ba yung salin niya? Paano tumaas ang kanyang salin? Paano yung pagkakamali ng kanyang salin? Ano yung tax records niya? Yun ang dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi patagalid dito sa alam na natin ito. Isang araw lang ito, dapat tapos na yun Opo. Yung tungkol dyan sa grave threats na yan at saka inciting to sedition. Isang araw lang pwede na yun. Opo. Attorney, with Agree. all due respect sa kanila, pati yung video hindi naman kinontra ng defense Ang tagal ng diskusyon, inabot ng ilang araw, wala namang question Hindi po ba? Wala, Anyway. Alam mo, ang dapat talaga noon, nagkaroon lang stipulation. Would the counsel for the defense admit na meron ganitong video? Ganun lang, di ba? Pag in-admit na yun, okay na. Tapos na. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.